Good morning everyone. It is another blessed Sunday po sa ating lahat. So naihanda na po ba natin ang ating puso at ang ating isipan para po sa pakikinig at ang isang buong pagpupuri sa ating Panginoon ngayong umaga? Now let me share with you po yung nabasa ko po sa allaboutgod.com at yung sa The Power of Praise and Worship by Dale A. Robbins. Sabi po doon, praise and worship is love from the heart. So, many people think that praise and worship po ay only singing songs sa church. Pero, meron pa pong mas higit pa po doon. It is also a condition of your heart, a willingness to exalt God and yield to His will. Sabi nga po, worship is an expression of your love and owe to God who give us more than what we deserve. So, whether you express your worship by singing, by playing music, or by dancing, or in some other way, let us always remember that you are called to worship God with your every action and every day of your life. So God is holy, alam po natin yan, loving and worthy of all our worship and devotion. Sabi nga po, praise is an expression of faith and a declaration of victory. It declares that we believe God is with us and is in control of the outcome of all our circumstances. So praise is a sacrifice. Something that we offer to God sacrificially. Sabi nga, not just because we feel like it, but because we believe in Him and we wish to please Him sa buhay natin. Sabi nga po sa Hebrews 13:15, through Him, then let us continually offer a sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips who acknowledge His name. So sabi nga, today, it's a day of a declaration ng kung sino ang Panginoon sa buhay natin. So, church, I'm inviting everyone to stand. Ayan. Tayo po tayong lahat. At sa mga kasama po natin, o kasama niyo po dyan sa bahay na may ginagawa pa, or naglalakad pa, or may ikot-ikot pa dyan, let us stop muna for a while at pakinggan po natin at samahan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga, even we are all kilometers or miles apart, sama-sama po tayo to sing and shout and offer our best praise of worship sa nag-iisa nating at totoo nating at higit sa lahat ang the best nating Panginoon. Sa Kanya lamang natin ibibigay ang awitin ito. So let us sing. Proclaim your awesome power. Tell of mighty deeds. Declare.
declare your future kingdom, an everlasting peace. And my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life, your love. Let's continue to sing praises sa ating Panginoon. All your works will praise you. Your children bless your name. We speak of all your goodness. We walk in fields of grace. And my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life, your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life, your love. And my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. And my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life, your love. Let's declare. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life, your love. Your love in my life, your Let's continue to praise our God. Sabi nga po sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, a blessed church, let us testify yung goodness ng Panginoon sa buhay natin, sa bahay man, sa workplace man, at saan man lugar tayo naroroon. Let's sing.
promise. I won't hide it. I won't hide it. Because I believe in you, man. Jesus, I believe in you. And I would go to the ends of the earth. To the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Let's sing. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see you are God. You are God. You are God. We give honor and praise tanging sa inyo lamang, Father. And continue to use us, O Lord, sa kahit anong paraan na nais mo, Panginoon. Naririto kami, ang iyong lingkod, yung mga anak, Panginoon. Nahanda, Panginoon, na magpagamit sa kung ano man, Panginoon, ang plano niyo, Panginoon. Hindi lamang po sa buhay namin, kundi sa mundong ito, Panginoon. Hayaan niyo, Father, na magpatuloy naming maipahayag kung sino ka, Panginoon, sa buhay namin, kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon, kung sino ka at kung ano ka, Panginoon, sa buhay namin, kung saan ikaw lamang, Lord, ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisa naming Ama, nag-iisa naming tagapagligtas. Hayaan niyo, Panginoon, na ang buhay namin ay maging buhay ng punong-puno ng pagpapala at ng pagpapasalamat, Panginoon, ng patuloy na pagpapahayag na ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na dapat sambahin, ikaw lamang ang Diyos na dapat paglingkuran, ikaw lamang ang Diyos na dapat pagpasalamatan, Panginoon, sa lahat. At hindi kami titigil, Panginoon, na ipahayag ka, Panginoon, sa buhay namin. At patuloy na ipahayag sa mundo, sa buong mundo, Panginoon, kahit sa mga taong nakakasama namin na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Maraming salamat, Father, sa buhay at sa kaligtasan, Panginoon. Salamat din po sa patuloy na pag-iingat niyo, Panginoon, sa amin. Sa patuloy na pagbibigay ng pagpapala. Alam ko, Panginoon, na hindi niyo kami kinakalimutan. At sa lahat ng pagkakataon ng buhay namin, kami man ay nanghihina, kami man ay nawawalan ng pag-asa,
kami man ay natatakot, o kano mo pa man, Panginoon, na maaring maging kondisyon ng puso namin, talagang hayaan niyo, Panginoon, na ikaw ang maghari dito. Pangunahin niyo, Panginoon, ang buhay namin, ang puso namin, Father. At hayaan niyo, Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang maging sentro nito. Ang papurihan ka at gawin ng mga bagay, Panginoon, ang kapagbibigay ng kaluguran lamang sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito, ang lahat ng papuri na ito, ang lahat ng awitin na ito, ang buong buhay namin na inaalay po namin sa inyo. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po, a Blessed Church. Para po sa ating scripture reading, basahin po natin ang Deuteronomy 32 verses 46 to 47. Again, Deuteronomy 32, 46 to 47. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Sinabi niya, "Itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, sinasamba ka po namin at pinapasalamatan sa lahat po ng biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa inyong pangangalaga, Panginoon. Salamat po sa lahat ng blessings na patuloy niyong ipinapadaloy, Panginoon, para sa aming mga pamilya. Salamat po sa inyong mga pag-iingat. At Lord, salamat din po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa amin para manambahan, para awitan ka, para manalangin ng sama-sama, Panginoon, at para makinig sa iyong salita. Lord, binibigyan naming puwang ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming mga isipan sa mga mensahe na gusto niyo pong ilagay sa amin. Bukas po kami sa inyong nais na kami baguhin. Gusto po naming magpasakop, Panginoon, sa inyong kalooban. At Lord, kinikilala rin po namin, Panginoon, na ang aming pag-aaral ay mawawalan ng kabuluhan kung hindi po kami tutulungan ng banal na Espiritu. Kaya Lord, humihingi, Panginoon, kami ng inyong paggabay, mahabag ka po sa amin. Kailangan ka po naming marinig ngayon, kailangan po namin ng inyong mensahe. At sa aming pakikinig, Panginoon, ikaw po ay malugod. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakapaglaan na po tayo ng 6 na linggo para detalyadong pag-aralan kung paanong nagsimula ang eklesiya o yung tinatawag nating church. At ang naging batayan po natin sa pag-aaral ay walang iba kundi ang Book of Acts o yung aklat ng mga gawa. Kaya lang po, pansamantala po nating ihihinto ang called out sermon series natin para bigyang puwang ang pagdiriwang ng Reformation ngayong buwan ng Oktubre. Alam niyo po ba na ngayon po ay Reformation Month? At kung meron po sa inyo na hindi pa masyadong familiar kung anong Reformation, okay lang po. Just sit back and relax. Mamaya po mauunawaan po natin ng lubos kung ano itong ating ipinagdiriwang. So ibabaling po muna natin ang pag-aaral tungkol doon sa tinatawag na 5 Pillars of Reformation. Kilala rin po ito sa tawag na the 5 Solas or 5 Solae. At ano-ano po yan? Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, at Soli Deo Gloria. At ilalaan po natin itong unang araw ng pag-aaral para doon sa nauna, yung tinatawag nating Sola Scriptura. But again, before we move on with our studies, maganda po na dumako muna tayo doon sa kaalaman na kinakailangan natin patungkol sa Reformation. Ano ba itong Reformation at bakit natin ito ipinagdiriwang? Para maunawaan po natin ng lubos kung ano po ang ibig sabihin ng Reformation, kailangan po nating humakbang muna pabalik sa kasaysayan at pag-usapan yung tinatawag nating formation stage ng church. So let's talk about that, formation. We have been talking about how the church was formed
through the book of Acts. Hindi po ba? And we learned that Christ founded the church. Ang founder po ng iglesia ay si Jesus Christ. And it was around 30 to 33 AD when the Christian church was founded. And from being a minor religion, ang simbahan po ay lumaki. Tayo po ay lumawig, nag-expand po ang ating numbers, and eventually, at around 300 AD, 313 AD to be exact, when the emperor of Rome was Constantine, ang Christian church po ay nakatanggap ng opisyal na pagkilala sa gobyerno. So the Roman Empire officially recognized us as an official religion. At ilang panahon pa po ang lumipas, around 500 AD, the political government of Rome collapsed. So nagtapos po ang libu-libong taon na pamamayagpag ng Roman Empire through its emperors. At hulaan niyo po kung sino ang pumalit sa pamamahala. The church, the Christian church, took over as the shaping force in Western society. So tayo po ang naging tagapaghubog ng lipunan since then. So kung makikita po natin, from humble beginnings, the church took the role of governing leadership. Dati naman po, hindi tayo pinapansin. Dati nga, inaayawan tayo at kinagagalitan tayo ng mga tao, di ba? We see that in the book of Acts when the church faced tremendous persecution from people. But then, years have passed, ito na ang simbahan, naging leader na ng iba't ibang bayan. Kaya lang dumating din po sa kasaysayan yung tinatawag nating deformation. The church has been deformed. Pag sinabing deformed, nawala po tayo sa forma. Lumayo po tayo doon sa ating original na itsura at pagkakatawag. Okay? At ano po ang pinagsimulan niyan? Ang simbahan po during that time ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi. Meron po tayong tinatawag na eastern part of Christianity at saka yung western part of Christianity. So east at saka west. At itong east at saka west parts of Christianity ay nagkaroon po ng mga pagtatalo-talo. Hindi po sila magkasundo. Okay? Tensions grew between the two of them, between the two groups, at around 500 to 1500 AD. At marami pong factors ang pinagmulan ng mga pagtatalong yan. Ano? Isa po sa mga pwede nating ituring na dahilan ng kanilang friction o ng kanilang conflict ay yung tinatawag na political at saka economic crisis. Kasi po ito po yung panahon ng tinatawag natin na Dark Ages, kung saan yung mga Germanic tribes ay patuloy sa kanilang pakikipagdigma sa kanilang kampanya na sakupin yung mga European cities. Di po ba kapag ang mga tao stressed at problemado, ang tendency mag-away-away, di po ba? Pero bukod pa po doon, sa stress na bunga ng political at economic crisis, pwede po rin nating ituring yung geographical distance na dahilan ng kanilang mga pagtatalo-talo. Tayo pong mga tao, meron talaga tayong tendency na maging ethnocentric. Pag sinabi nating ethnocentric, ito yung damdamin na parang ang feeling mo, yung bayan mo lang ang superior. Parang yung bayan mo lang ang magaling. Kaya nga po, di ba, sa mga universities, iba't ibang fraternities ang natatatag dyan. Merong fraternities para sa mga bayan-bayan, di ba? Merong fraternities para lang sa mga Batanggenyo, para sa mga Ilocano, Bicolano, Caviteño. And for some strange reason, itong mga fraternities na to ay nag-aaway-away. Di po ba? So, ganun din po ang nangyari sa East at saka sa West. No? So, pinaghihiwalay po sila ng kanilang lokasyon. And there's that tendency also to become ethnocentric. Okay? Pero isa sa palagay ko po ay pinakamalaking dahilan ng kanilang pagtatalo o kanilang hindi pagkakasunduan ay yung tinatawag natin na pagkakaiba sa lengguwahe. So, meron po silang language differences. Yung west part of Christianity po ay Latin-based. Okay? Samantalang ang eastern part naman po ay Greek-based. At sa puntong ito, pwede nating sabihin na ang eastern part of Christianity has a lot of advantages compared sa west. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, the Greek language is so flexible. Ibig sabihin,
pag sinabi nating flexible, napakayaman po ng lengguwaheng ito. Kaya po walang duda, hindi nakakapagtaka na Greek ang ginamit ng Panginoon para isulat ang New Testament. Hindi po ba? Kasi po, napaka-flexible niya talaga. Bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, kapag pinag-usapan po ang love or pag-ibig sa Greek, meron pong iba't ibang salita silang ginagamit. Kung ito ay brotherly love, they use the word phileo. Di po ba? Kung ito ay divine love, no? Pag-ibig ng Diyos sa tao, dalisay na pag-ibig, they do not use phileo. They will be using the word agape. Di po ba? Meron pa tayong tinatawag na storge, meron pang eros. So napakalawak po ng kanilang lengguwahe. Hindi po ba sa Filipino, hindi naman po ganoon kalawak. Napaka-limited po ng ating lengguwahe. Kaya bagamat mahal po natin ang wikang Filipino, napipilitan po tayong mag-Taglish kung minsan para lang ipaliwanag ang isang konsepto. Kasi po yung ating lengguwahe is very limited kung ikukumpara po sa Greek language. Gayon din po ang Latin. So paano po ito naging advantage ng mga nasa eastern part? Okay? Bukod sa katotohanan na ang New Testament po ay sinulat sa Griego, no? Makikita natin mas maraming na-produce ang West ng mga magagaling na theologians, magagaling na mga Bible teachers. Okay? Hindi problema sa mga Kristiyano sa eastern part ang pagbabasa at pag-unawa ng New Testament Bible kasi iyon ay nakasulat sa kanilang native language, sa kanilang lengguwahe na karaniwang ginagamit. So they produce theologians as compared to those in the West. Kasi marami pong tagapamuno, tagapagturo na nasa West ang hindi fluent sa Greek. So hindi po sila gaanong masyadong magaling when it comes to theology as compared to the eastern side of the church. Okay? So, marami pong pagkakaiba. Actually, Martin Luther discovered po na yung Bible po ng West, which was printed in Latin, yung tinatawag natin na Vulgate, okay? Marami pong maling mga translation. Halimbawa, ang nakasulat sa Greek ay repent. Yung repent na yon, ang katumbas sa Latin Vulgate ay to do penance. Okay? Magbayad, pagbayaran. So, yung repentance, nagkaroon ng ibang kahulugan kapag ang pagbabatayan mo ng pagbabasa ng Biblia ay Latin. So, nakikita po natin doon pa lang may malaki ng kaibahan, may malaking advantages na yung mga nasa eastern part. Okay? So, eventually, at around 1054 AD, hindi na po na-resolve itong conflict na ito. Hindi po sila na-reconcile. And they decided to separate from each other. So, in 1054 AD, the eastern and the western part of the church officially separated. Sila po ay nagkanya-kanyang landas na. Ang tawag po rito sa history ay the Great Schism. Okay? So, ngayon po, ang kilala po natin yung eastern part ng Christianity as the Greek Orthodox o yung Eastern Orthodox Church. Yung West naman po ay kilala natin bilang mga Roman Catholics. So, naiintindihan po natin. Ang nakakalungkot po, yung western side ng church, which we call as Roman Catholics, talagang nagtuloy-tuloy na po yung kanilang pag-iibang landas. They were not open to really understanding what the Bible meant. No? Pinangatawanan nila yung kanilang mga poorly translated scripture. Di po ba? Kaya ang nangyari, unbiblical practices spread throughout the Western Church. Ang dami pong mga nauso na mga paniniwala at saka mga practices na hindi naman po talaga biblically based. Walang batayan sa Biblia. Katulad po ng purgatory. Okay? Katulad ng pananalangin sa mga namatay. Yung pagtuturing sa isang tao bilang isang perpekto. They recognize Pope as infallible. Okay? Nauso rin po yung tinatawag nating mga indulgences. Yung mga indulgences po, ito po yung tinatawag na forgiveness for sale. Okay? Ito po yung katuruan na pwede mong bilhin ang kapatawaran ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay magko-contribute sa church, sa pangangailangan ng simbahan, ang kasalanan mo ay pwedeng burahin ng Panginoon. So these are false teachings. At marami pa po silang pinauso na iba't ibang katuruan na talaga namang hindi base sa itinuturo ni Kristo sa kanyang salita.
So, the western part of the church, itong Roman Catholics, abandoned the Christian faith and eventually abused the flock that was entrusted to them. So talagang tuluyan na talaga silang lumayo sa orihinal na katuruan na ipinasa ng mga apostol. Okay? So they're no longer devoted in the apostolic teachings. They're no longer devoted in the things that Jesus Christ has taught. Okay? At naging gahaman po sila sa kayamanan, naging gahaman sa power, at ang nagdusa po ay ang mga simpleng tao, simpleng mamamayan ng kanilang nasasakupan. So the church was deformed. Okay? So, from formation to deformation comes reformation. Dito na po tayo sa ating ipinagdiriwang. Ano po ang nangyari sa Reformation era? So, meron pong isang respetadong monghe, a respected monk, at the same time, professor po sa seminary, na ang pangalan ay Dr. Martin Luther. Ginamit po siya ng Diyos para hamunin ang mga pang-aabuso o mga mapang-abusong katuruan at mga unbiblical practices ng Roman Catholic Church. Kaya noong October 31, 1517, he nailed his 95 theses on the door of the church in Wittenberg, Germany. So yung 95 theses po ay 95 na argumento na kumakalaban sa mga maling katuruan ng Roman Catholic. Ipinako niya yung kanyang 95 theses sa pintuan ng simbahan. Kasi po during that time, ang pintuan ng simbahan ay nagsisilbi rin na parang bulletin board. Kapag merong announcement, doon nakalagay. Bago pa man si Martin Luther, meron na pong ilang mga tao na ginamit ang Panginoon para magsalita against these false teachings of the Roman Catholics. Kaya lang hindi sila na nagumpay. Meron pong adbentahe itong si Martin Luther, kaya siya na nagumpay, no? Kasi during his time, uso na po yung printing press. Kaya ang nangyari, yung kanyang sulatin na nilagay sa pintuan ng simbahan ay madaling na ipakalat. So meron lang kumuha ng kopya at ito'y ipinaimprenta at kumalat na basa po ng napakaraming tao. Okay? At hindi po ito nagustuhan ng Roman Catholic leaders. Sa totoo lang po, ang intention sana ni Martin Luther ay i-reform ang church. Ibig sabihin, ayusin muli ang simbahan, tanggalin yung mga unbiblical practices, tanggalin yung mga pauso ng simbahan na hindi naman founded sa scripture. Yun lang sana ang gusto niyang gawin. Kaya lang hindi ito naging katanggap-tanggap para sa mga tagapamuno ng Roman Catholics. Okay? Of course, no, doon sila kumikita eh. Ang dami nilang katuruan na nagbubunga ng napakaraming pondo para sa kanila. So the tendency is they wouldn't want to change. They're not open to changing these beliefs and practices. Kahit sabihin na natin na wala naman sa Bible. They're not interested on what the Bible is saying. They're only interested in gaining from people out from those false beliefs and practices that they're imposing. At ito pong rejection na dinanas ni Martin Luther mula sa Roman Catholic sparked the beginning of Protestant churches. So the Reformers came up with 5 slogans that became the battle cry of the Reformation to distinguish their differences with the Roman Catholics. Ito po yung tinatawag natin na the 5 solae or 5 solas. Okay? So yung 5 solas po ay 5 slogan na nagpapakita ng kaibahan ng mga Protestant doon sa mga paniniwala na pinanghahawakan ng mga Roman Catholics. Ano po kayang aral ang makakatas natin mula sa bahaging ito ng kasaysayan? Very obvious po, no? Ang kawalan ng mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagkapahamak at pagkawasak. Iyan po ang sigurado. Okay? So, ano pong ginawa nitong mapagsamantalang religious leaders na ito? Sinamantala ng mga bulaang tagapagturo at tagapamuno ang ignorance ng kanilang mga nasasakupan. Okay? They took advantage of it. They earned from it. They gained selfishly from their ignorance. Ito po yung mga kapanahunan kung saan ang mga Bible ay naka-imprenta lamang sa Latin. So, syempre, yung mga karaniwang mamamayan, hindi naman sila nakakaunawa ng Latin, no?
Hindi naman yun yung native language during that time. Paano nga naman nilang maintindihan ng Bible kung hindi naman sila nakakaintindi ng Latin? Hindi po ba? So, ganun din po ang mga misa. Kaya yung mga pare, salita sila ng salita, they can say anything that they wanted to say, and every words that they say are left unchecked kasi wala naman pong nakakaintindi doon sa mga nakikinig sa kanila. Okay? Kaya ito pong kakulangan ng pangunawa sa lengguwahe ng Latin ay nagdulot po ng pangloloko, nagdulot ng mga katuroan na hindi makatarungan, ito po ay nagdulot ng mga pang-aabuso. Okay? At bukod pa po noon, ito rin po yung kapanahunan kung saan ang katungkulan bilang pari ay hindi lang laan sa mga nakapagtapos ng seminaryo. Okay? Kundi maging sa kung sino man na merong pambayad. So kung gusto mo maging pare, basta meron kang pera, pwede kang maging pare. At during that time, yung mga mayayaman, they all wanted to be priest. Why? Kasi yun ang mga powerful eh. So sila ang pinaka-powerful, pinaka-prominent official in the land. Di po ba? So gugustuhin nilang magbayad para lang makuha yung identity bilang mga pare. So ano pong naging resulta nito? The church was led by people who have nothing to teach but lies. So wala silang kayang ituro kasi hindi naman sila trained magturo. Hindi naman po sila nag-aral. So anong ituturo nila? Anong ipipreach nila? Wala pong iba kundi mga kasinungalingan at mga imbento na pwede nilang pagkunan ng additional income at pwedeng pagmulan ng kung ano-anong uri ng pang-aabuso. Okay? Ito rin po yung kapanahunan kung kailan ang salita ng Pope ay itinuturing po na mas mahalaga at mas makapangyarihan pa sa Bible. Mas makapangyarihan pa sa salita ng Diyos. So the devil knows that the only way to destroy God's people is to keep them ignorant. Particularly ignorant from the Word of God. Ignorant from Scripture. And the Protestant Reformation was a theological revolt against the abuses and unbiblical practices of the Roman Catholic Church. Pag sinabi po nating theological revolt, ito po ay pag-aaklas. Pero hindi physical na pag-aaklas, ha? Hindi ito yung pagrarally, no? Ito po ay revolusyon, but in nature, it is theological. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbubukas ng mga kaisipan patungkol sa katotohanan. Okay? At nabuko, lumutang ang mga pang-aabuso at maling katuruan ng mga bulaang tagapamuno. So kung iisipin po, the Reformation was a call to go back to biblical Christianity. Yan po ang sigaw ni Martin Luther at sigaw ng kanyang mga kasama. Ang gusto po nila ay manumbalik ang mga tao sa totoo at biblikal na Kristyanismo. Okay? It was a call to go back to what Jesus Christ has taught. It was a call to go back to the Bible. Habang marami sa ngayon ang nagpupumilit na pababain ang value ng pag-aaral, ang value ng sound theology, ang value ng sound doctrines, tandaan po natin, isinakripisyo ng mga reformers ang kanilang komportableng katayuan at kaligtasan upang mabawi ang mga katotohanang ninakaw ni Satanas mula sa Christian Church. Okay? So I hope hindi tayo kasama doon sa mga taong nagsasabing hindi mahalaga ang pag-aaral at hindi mahalaga ang Biblia, ha? Kasi po minsan sa ating kasaysayan, ang kaignorantehan po ng mga tao ay pinagsamantalahan nitong mga masasama. At hindi po natin gugustuhin na maulit yan sa ating kapanahunan. So we ought to educate our children. We ought to educate everybody on what the Bible really tells us. So dito po natin makikita ang kahalagahan ng unang haligi, unang pillar ng Reformation, yung tinatawag nating sola scriptura. Okay? Ang ibig mong sabihin ng sola ay alone. Okay? Dito po nanggaling yung salitang soloist, yung soul of light, solo meals. Diyan po lahat nanggaling yan. Okay? So sola means alone. Kapag plural, sole. Okay? Yung scriptura naman, it means scripture. It pertains to the Bible. Okay? Sola scriptura, ang tugon ng mga reformers laban sa maling turo na hindi raw sapat ang Biblia na maging pundasyon at pamantayan ng Kristiyanong pamumuhay.
Para sa mga Roman Catholics, dapat scripture plus traditions. Okay? Pero hindi scripture ang pinakamataas. So, anong ibig sabihin ng mga kapatid? Kung hindi nagkaroon ng Reformation, wala tayong ibang maririnig sa church, kundi ang mga kasinungalingan at patuloy na panlilinlang ng mga halimaw na tagapagturo. The Reformers believed that the scripture stands alone as sufficiently authoritative and does not need validation from the Pope or a council nor a supplementary document. Ang salita po ng Diyos ang siyang pinakamataas nating saligan. It is sufficiently authoritative. So ang authority ay hindi ang Pope, hindi ang kung sino man, hindi ang kung ano-ano mang dokumento. The authority in the church is the scripture. So sa modernong panahon, the church is being governed by scripture, and also we have what we call the bylaws, na yung constitution ng church. Tandaan natin mga kapatid, elders, tandaan din natin most importantly, na yung ating bylaws ay secondary lamang sa scripture. Okay? Kaya po, from time to time, dapat ang bylaws nire-revisit. Hindi bylaws ang authority ng simbahan. Ito po ay pumapangalawa lamang sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. So anong ibig sabihin? We have to revisit the bylaws from time to time and see if it fits what the Bible is saying. Ito ba ay nakasalig sa prinsipyo na itinuturo ng Biblia? At kung ito ay hindi nakasalig sa prinsipyo ng Biblia, then meron tayong responsibilidad na ito'y baguhin. And mga kapatid, let's learn more about Sola Scriptura, this time through the lens of an Old Testament passage. Kasi po karaniwan, kapag pinag-uusapan ang Sola Scriptura, ang palaging ginagamit po na main passage ay 2 Timothy 3:16. Palagi ko, ito po yung ating tinalakay nung huling pagkakataon na diniscuss natin yung 5 solas. No? Pero ngayon, ang gagamitin po natin ng isang Old Testament passage. Basahin po natin muli yan. Deuteronomy 32:46-47. He said to them, "Take to heart all the words by which I am warning you today, that you may command them to your children, that they may be careful to do all the words of this law. For it is no empty word for you, but your very life. And by this word you shall live long in the land that you are going over the Jordan to possess." Okay? So ano pong unang matututunan natin dito sa talatang ito? Commit your heart to God's word. Again, commit your heart to God's word. Kung mapapansin po ninyo, ano po yung repetitive na word na ginagamit sa talatang yan? Ano ang keyword natin? Okay? Ang paulit-ulit pong binabanggit diyan sa Deuteronomy 32:46-47 ay yung salitang words. Okay? Kaninong word? Whose words? In context, it appears that Moses was pertaining to the prophetic song. Kasi bago po binanggit itong 46-47, si Moses po ay nagbasa ng isang awit sa mga Hudyo. So kapag binasa po natin, parang ang tinutukoy ni Moses dito ay yung kanyang awit, no, na binasa publicly. Pero maliwanag po na itong sinasabi niya na words dito na paulit-ulit also applies to all the words that Moses had spoken to Israel. Okay? So, ang tawag po doon sa mga words na yon, doon sa kumpol-kumpol, pinagsama-samang salita ni Moises ay Torah. Okay? We see that in verse 46, all the words of the law. So, itong verse 46 is not only pertaining to the song that Moses has just read, but it also applies to the Torah. Okay? And ito pong si Moses, hinihikayat niya po ang mga Israelita to take to heart not only the words of the song, but all the words of the law. Namely, the entire covenant text of Deuteronomy. Di po ba? At ito pong Torah, kilala rin po ito sa katawagan na books of the law. Okay? So ano-ano po yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? But by definition, ang ibig pong sabihin ng Torah ay to instruct. Okay? To instruct. And it technically refers to everything that God says for the guidance of His people. Okay? By the way, Paul affirms these words. Ito po ay sinusuportahan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 10:11. Paul affirms that these words were written down for our instruction.
So yung mga sinulat po ni Moises ay sinadya ng Panginoon na isulat pababa sa atin. Okay? Upang magsilbing gabay. Okay? It was written down for our instruction. Kailangan din po nating maintindihan na itong Torah or books of the law ay hindi lang po naglalaman ng mga batas kasi it also contains their history. Hindi po ba? In fact, it also contains the history of the world. Okay? Yung tinatawag nating creation. By extension, itong paulit-ulit na sinasabi dito sa ating talata, yung the words also applies to all of Scripture. Bagamat nung binabanggit po ni Moses ito, hindi pa na isusulat yung ilang mga aklat ng mga propeta at hindi pa rin na isusulat yung mga New Testament books, hindi po ba? But we know that by extension, these pertain to all of Scripture, even the New Testament written by the apostles. Kasi ang sabi po sa 2 Timothy 3:16, hindi po ba? All Scripture is God-breathed. Lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Suriin po natin yung sinabi ni Moses. Ang sabi niya po, take to heart. Take to heart. Take to heart is also translated as lay your heart or set your heart. O kaya naman po, commit your heart. Sa Tagalog, ilagak mo ang iyong puso. Okay? Yung salitang heart naman, palagi ko na pag-aralan natin ito sa mga nakaraan nating sermon series, the word heart points to the inner being. Ang tinutukoy po dyan na heart ay hindi yung puso na tumitibok-tibok. Okay? Hindi po yung physical na aspeto ng ating katawan. Ang tinutukoy po na heart dyan ay yung ating mind, will, and emotion. It pertains to our inner being. So kapag pinagsama po natin yan, ang tuwirang kahulugan po ng take to heart ay be ruled by Scripture. So when we talk about our inner being, when we talk about the heart, dapat po yung ating mind, will, and emotion ay nakalagak o pinangungunahan ng salita ng Diyos. Yung ating kaisipan ay pinangungunahan ng salita ng Diyos. Yung ating pagpapasya ay pinangungunahan ng salita ng Diyos. At maging yung ating mga emosyon ay pinangungunahan dapat ng salita ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng take to heart. Okay? Lay your heart, set your heart, commit your heart. Okay? To God's Word. Nabinggit po dyan yung salitang all the words. Kung meron po tayong tinatawag na sola scriptura, meron din po tayong tinatawag na tota scriptura. Ang ibig pong sabihin nito, all of Scripture, all the words of the Bible. So ano pong matututunan natin dyan? We do not cherry pick the Scripture. Bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo namimili ng gusto nating ipamuhay. Hindi po tayo nagbabasa ng Bible, tapos pag may nakita tayo na sinasabi ng salita ng Diyos na kumokontradict sa ating makasalanang pamumuhay, ayaw na natin. Gusto lang natin yung mga pangako, yung mga nakaka-encourage, nakaka-inspire. Pero kapag utos ng Diyos na may patungkol sa ating kinakailangang pagsunod, ayaw na natin ng Bible. No? But Moses tells us, take to heart all the words of this law. Okay? All the words. So, not only sola scriptura, but tota scriptura. All of it must be taken to heart. All of it must be taken seriously. Okay? The Scripture clearly asserts unparalleled authority. So, dito pa lang sinasabi na sa atin ang salita ng Diyos na ang totoong pinakamakapangyarihan sa ating mga pamumuhay ay hindi ang kung sino-sino, kahit pope ka pa, kahit pastor ka pa, kahit religious leader ka pa, you are not the authority over one's life. Hindi ang kung ano-anong dokumento, kahit sino pang nakapirma sa dokumentong iyan. The authority in a Christian's life, the authority over the church, is none other than the Scripture. Okay? We must take it to heart. We must commit to it. We must bend to it. Yan po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. So our minds must be shaped by the Word, our will must be driven by the Word, our emotion must be restrained by the Word. Kaya mga kapatid, lalong-lalo sa mga kabataan, hindi totoo yung follow your heart, ha? Ang nagpauso niyan si Satanas, sigurado ako. Kasi ang gusto ni Satanas, sumunod tayo sa ating puso. Kasi ang sabi ng Bible, the heart is deceptive. Okay? Mapanlin lang ang ating emosyon. Hindi po ba? Kaya kapag ito'y sinunod natin, mapapahamak tayo. Pero ang sabi sa atin ng Scripture, na maliwanag sa ating mga pinag-aaralan, okay,
commit your heart to Scripture. Commit your heart to the Bible. Yan dapat ang ating ginagawa. Hindi follow your heart. Let your heart follow the Bible. Okay? Yan po ang tama. Yan ang biblical. The Bible does not conform to our agenda. Our agenda must conform to the Bible. Dahil ang Biblia po ang makapangyarihan, hindi po ang Biblia ang babaluktot sa gusto natin. Okay? Hindi Biblia ang susunod sa gusto natin. Okay? Bagkus, yung ating pamumuhay, yung ating practices, yung ating mga paniniwala, ay dapat bumabaluktot, dapat hinuhubog ng salita ng Diyos. Tayo po ang susuko. Okay? Tayo po ang magpapasubmit sa Biblia, sa salita ng Diyos. So, commit your heart to God's Word. Number 2, commit the next generation to God's Word. Again, commit the next generation to God's Word. Ano pong makikita natin dito sa ating binabasa? The Scripture does not only demand that our inner being be ruled by it. Okay? It also expects us to rule and lead the next generation through it. Na tayo po ay merong tungkulin na pangunahan ang mga susunod na henerasyon, pangunahan ng ating mga anak sa pamamagitan ng Biblia. So inaasahan po tayo ng Diyos ng pangunahing ituturo ay Biblia. Okay? Sabi rito, that you may command them to your children. Okay? That you may command them to your children. The Lord expects a Christian to regard the Bible as the primary curriculum of instructions, more important than any books that our children will ever read. So inaasahan po tayo ng Panginoon na ang pinakamahalagang ituturo sa ating mga anak ay walang iba kundi ang Biblia. Okay? So mahalaga ang mga textbooks, mahalaga ang mga module, pero ang pinakamahalagang pwede nilang matutunan ay nakasulat sa Biblia. Okay? So the Lord expects us to be faithful in passing it to our children. Passing the baton to our children. Okay? And then, let's continue. And sabi that they may be careful to do all the words of this law. So itong mga anak po natin, they must be committed to the Bible in terms of not only knowing the Bible, not only in reading the Bible, pero tayo bilang mga responsableng mga magulang, minomodel natin sa kanila ang prinsipyong itinuturo ng Biblia, at yung ating mga anak ay tinuturuan din nating mamuhay ng naaayon sa sinasabi ng Biblia. It is our task. So clearly, mga kapatid, lalo sa mga parents, makinig po kayo, God holds the parents accountable to the task of teaching the Bible to their kids. So pagdating po sa paglagong espiritual ng inyong mga anak, ang pinakamay pangunahing tungkulin ay ikaw, hindi ang Christian Education Department, hindi ang church. No? Tayo po bilang isang simbahan ay katuwang ng mga magulang pagdating sa pagtuturo. But parents have this ultimate responsibility, very important task of passing on the Word of God to their children. So we commit our heart to God's Word. We commit the next generation to God's Word. Third, we also commit our lives to God's Word. Commit your life to God's Word. Ang sabi po ni Moses, it is no empty word. Pag sinabi nating no empty word, ang sinasabi dito ni Moses, it must not be taken lightly. Huwag mo gawing itong biro-biro. Ang ibig sabihin, not unworthy of your attention. Okay? Ang gusto lang sabihin ni Moses, napakahalaga nito, kapatid. Huwag mong ibasura. Huwag mong isang tabi. It is not empty words. 2 Timothy 3:16 tells us that the Scripture is profitable. Pag sinabing profitable, kapaki-pakinabang. Ito po ang kabaligtaran ng katagang empty words. The Bible tells us that it is profitable. The Scripture is profitable. Kapaki-pakinabang para po saan? Sa pagtuturo. Okay? For teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Sabi po sa John 6:63, the Spirit gives life, the flesh profits nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. So ito po ay mula mismo sa bibig ni Jesus. Ang sinasabi niya, itong salitang ito ay buhay. Okay? So these words echo
what Paul tells us in 2 Timothy 3:16. Patalon-talon po tayo, no? Kasi napakahalaga niyang 2 Timothy 3:16 sa sola scriptura na subject. Ang sabi ni Pablo, all scripture is God-breathed. So anong sinasabi sa atin ng Biblia rito? The Bible is Spirit-inspired. It is divinely inspired. It is not an ordinary book, mga kapatid. Hindi yan kagaya ng mga modules. Hindi yan kagaya ng mga textbooks. As much as those reading materials are important, no? Wala nang hahalaga pa at wala nang hihiwaga pa sa salita ng Diyos. Wala nang ibang literature na God-breathed maliban sa Bible. Our textbooks are not God-breathed. Our history books are not God-breathed. Reference books, those are not God-breathed. Only the Bible is God-breathed. Ito lamang po ang hiningahan ng Diyos. So the Bible is Spirit-inspired. Therefore, it is not only purposeful, but also powerful. Okay? Kaya nga dahil po dito, ang sabi rin ni Moses, it is your very life. It is not empty words, but your very life. Kaya mga kapatid, once you depart from the Word, you are as good as dead. Yan po ang katotohanan. Kapag ikaw ay humiwalay sa katuruan ng Biblia, para ka na ring namatay. Okay? So, ipinahayag po ng Diyos ang kanyang sarili sa dalawang pangunahing kaparaanan. Okay? Una, through the Scripture. Ito yung tinatawag na the words of God, or God's Word. At bukod sa Scripture, God also revealed Himself through His Son. Okay? Yung tinatawag nating the Word. O sa Greek po, logos. The Word of God. So we have the words of God and the Word of God. Ang tawag po ni Apostle John kay Jesus ay the Word of life. Okay? Sa 1 John 1:1 sabi, we proclaim to you the one who existed from the beginning, whom we have heard and seen. We saw Him with our own eyes and touched Him with our own hands. Sino po yan? Walang iba kundi si Jesus Christ. At ang sabi ni John, He is the Word of life. Okay? He is the Word of life. So let's go back to the words of Moses. Ang sabi niya, this is not empty words, but your very life. Okay? Interestingly, si Jesus Christ po, He claims to be not only the truth, di po ba? Sa John 14:6, ang sabi niya, He is also the life. Siya po ay buhay. Hindi lamang po siya source ng buhay, siya mismo ang buhay. Okay? Kaya ang sino mang nakahiwalay sa Kanya, patay. Okay? Yan po ang katotohanan. So what does this mean? Our lives depend on Christ and His words. Ang buhay po natin ay nakadepende kay Kristo at sa Kanyang pangunguna, sa Kanyang mga salita. Even the Apostle Peter acknowledges it. Kahit po si Apostol Pedro, ganito po ang kanyang pananampalataya. Okay, ang sabi niya kay Jesus Christ sa John 6:68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So ang punto ni Apostle Peter dito ay, Lord, sino pang pwede naming samahan? Kanino pa kami mas safe? The safest place, no? The safest person that we could ever be with is none other than Christ. By this word, you shall live long in the land. Yan po ang sabi ni Moses. Sa Old Testament po, ipinapangako ang mahaba at masaganang buhay doon sa loob ng promised land. Okay? Pinangakuan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ng long and abundant life. So this promise is set for those people who take the Scripture to heart, who take the Bible to heart. Okay? Sa New Testament naman po, ang ipinangako ni Kristo ay hindi lang long and abundant life. Okay? Christ promised us eternal life. Okay? And this promise belongs to those who take Him and His words seriously. Kaya kapag tiningnan po natin, mga kapatid, sola scriptura separates true Christians from those who are only pretending. So maraming tao sasabihin, Kristiyano sila, pero walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi po ba? Hindi po yun pwede. Hindi po natin mapaghihiwalay ang person ni Jesus Christ sa Kanyang salita. So we ought to be passionate with Christ. Okay? We ought to be passionate with His words. Ang sabi sa John 8:31, from Jesus Christ Himself, if you abide in my word, you are truly my disciples. Kaya ang mga totoong tagasunod po ni Kristo ay mahilig magbasa, mahilig mag-aral ng salita ng Diyos. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ay buhay.
To them, it is not empty words, but their very life. Okay? Moses himself acknowledged that the God that he spoke to face, was the source of everyone's life. Ito po yung pinaguhugutan ni Moses dun sa kanyang sinabi that these words are your very life. Ang gusto niya pong sabihin sa atin, ang buhay po ay nagmumula lamang sa Diyos. Okay? Ang source ng buhay ay ang Diyos. Ang source ng buhay ko at ang buhay ng mga taong nakapaligid sa akin ay mula sa Diyos. This God is life. This God is the source of life. And at the same time, this God is the Word. Sabi po sa atin ni John, di ba? Patungkol kay Jesus Christ, the Word became flesh and dwelt among us. So this God is life. This God is the Word, Logos. And these God's words are therefore life. Kahit naman po si Jesus Christ, ang sabi niya, man does not live by bread alone, but in every word that proceeds from the mouth of God. Okay? This is also why Jesus Christ refers to himself as the bread of life. Okay? Kasi ang pinakamataas po nating pangangailangan ay ang kanyang salita. Curious question lang po, bakit po kaya pinahintulot ng Diyos na ma-deform ang Christian Church? Bakit po kaya hinayaan niya na mamayagpag itong mga bulaang tagapagturo na ito at linlangin ang iglesia? No? Natanong niyo po ba yan? Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari yan sa kasaysayan? Well, kapatid, perhaps God wants to teach us a valuable lesson in history. Ano po ito? Since humans are imperfect, dahil po tayo ay hindi naman perfecto, we are bound to fail. Our words are empty, our leadership is inferior. So ano pong ibig sabihin? The church must be led by people who are willing to be led by the Word. Yan po ang kailangan ng simbahan. Mga tao na nananahan sa salita ng Diyos. Alam na po natin ang magaganap, ang mangyayari kapag ang salita ng Diyos ay binaliwala. We already know what happened when God's Word was taken lightly by the Roman Catholics. It led to destruction. Hindi po ba? And we praise the Lord for these reformers. Salamat kasi merong Dr. Martin Luther. Salamat dahil merong iba pa na umanib sa kanyang layunin na i-reform ang simbahan. Kasi sa pamamagitan po nito, nabawi natin yung mga mahahalagang katotohanan na ninakaw sa atin ng kaaway. At una sa lahat na nabawi ng Reformation ay walang iba kundi ang foundational truth na tinatawag nating sola scriptura. Okay? So never take away the leadership from Christ. Let His words be our life. Let it be sola scriptura. Meron pong napakagandang illustration patungkol dito si Pastor John Bevere. Ang sabi niya po, ang buhay daw natin ay parang isang malaking landmines. Punong-puno ito ng mga explosives na nakabaon sa lupa. At ang tanging magliligtas lang sa atin ay isang mapa kung saan nakalagay ang eksaktong lokasyon ng mga pasabog. So ano pong gagawin natin sa mapa kung doon pala nakasalalay ang kaligtasan natin sa mga susunod nating hakbang? Ito po ba irorolyo natin at itatabi lang natin sa ating mga bag at sasabihin wala akong time basahin yan eh. Masyado pa akong busy ngayon. Kung tayo po ay namumuhay sa isang malaking landmines, hindi po ba malaking tulong para sa atin na paglaanan ng panahon ang mapang iyon? Binigyan po tayo ng Panginoon ng gabay upang basahin, upang pag-aralan, nang sa gayon ay mailayo tayo sa mga kapahamakan na naghihintay sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi po ba natin ito paglalaanan ng panahon? So mga kapatid, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang siyang maging pangunahing gabay at batayan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Sola Scriptura, mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong paggabay sa amin, sa inyong pagtuturo. Thank you, Lord God, dahil binigyan niyo po kami, Lord God, ng napakagandang leksyon sa kasaysayan na maaari naming balikan, Lord God, at maaari naming makita kung ano ang pwede naming kahinatnan kapag kami ay lumayo sa iyong instructions, kapag hindi namin pinahalagahan ang inyong paggabay. Salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniwan na mag-isa. Hindi niyo po kami iniwan na bulag sa aming mga susunod na hakbang.
Salamat po, Panginoon, Lord God, dahil napanumbalik po ninyo ang napakahalagang katotohanan, Lord God, patungkol sa iyong salita na minsang tinangkang nakawin, Lord God, ng kaaway. Thank you, Lord God, sa Sola Scriptura. Salamat po, Panginoon, sa aming mga reformers. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga sakripisyo, Lord God, para mapanumbalik, Panginoon, ang mga Kristiyano sa orihinal na katuruan ni Kristo. Tulungan niyo po kami, Lord, bilang mga modernong Kristiyano na i-commit ang aming mga buhay, i-commit ang aming mga puso at ang aming mga susunod na henerasyon sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Lord God, na ituring ang inyong salita bilang aming buhay. Salamat po sa inyong paggabay. Salamat po sa inyong pagtuturo. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. There was this guy named Martin Luther in the 16th century who had a little problem with the Roman Catholic Church. See, they were telling people you could buy forgiveness with your money, and that salvation was accomplished through faith in good works. And Luther had tried to be good enough, but living like that was pretty rough. So he thought to himself, there's gotta be a better way, a better way. So he rushed to get his Bible out and discovered for himself what it was all about. And he finally saw what it had been trying to say. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We trust in the Word alone, all for the glory of our God alone. So this was pretty much the greatest news that Luther had ever heard, and he knew that it was something that everyone else should know. So he nailed his 95 Theses to the church door in Wittenberg to show the whole world he wasn't happy with the status quo. But when this got back to the Pope, he did not like what Luther wrote and demanded he renounce his heresy straight away. But Luther wasn't having it. About proclaiming truth he was adamant, and with the truth he had, there was nothing that could stand in his way. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We trust in the Word alone, all for the glory of our God alone. This was the start of the Reformation, when God helped us all to see that Jesus already paid our whole debt on the cross. For freedom he has set us free. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We trust in the Word alone, all for the glory of our God alone. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapala na nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the